Good morning! Hello everyone! Welcome back to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, bagong umaga, may bagong pag-asa. Ayan. Good morning po sa lahat, mga ka-BSK. Dito, Joyce Farm po. At yan, aga. Ayan, nakasindi pa yung ilaw. Ayan, hindi pa napapatay, may liwanag na. Ayan, andito tayo. Ayan, no, agang nagising ni Jason. At ayun, naghahalo ng simento. Ayun, no, nakaligtaan niya yung corner doon na nasira, nasagasaan ng truck. So, yun lang naman ang gagawin. Totally finished na po sila lahat. So, nakaligo na rin sila sa swimming pool at nakapag-ihaw na ng mga dapat iihawin kahapon. Yun, siyempre for the boys. So, yan, pa-ready na silang uuwi ngayon, mga ka-BSK. Yan si gumising at naghalo ng simento para yun nga, masimento yung pati yung flat box. Yan, napinturahan na rin at siguro kahapon yan bago mag-dilim, pininturahan na para wala na silang gagawin ngayon. So, i-update po natin yan at may video panigurado. Yan, i-update po natin. So, yan na lang gagawin ni Jason. Yung corner na yon, ayun, ando dun siya. Yan, naayos niya yung forma. Maaga pa, yan po. Hindi pa po napapatay yung ilaw dyan sa malapit sa gate. So yan po. At kahapon kasi, kaya natapos yung video ko, umulan po. So yun, nung huminto naman pala agad. So yan, kaya yan, napinturahan yung plant box. Ayan, mayroon na siyang pintura. So yung pong pintura dyan, mga leftover na lang po na pintura para hindi po masayang. So ayan, mga ka-BSK, at palagay ko yan hindi mabibidyo yan yung ginagawa ni kasi masyadong maaga. Si Jolar baka masama yung pakaramdam, baka na ang tawag doon, baka natutulog pa. So yan ang gagawin niya. So tingnan natin at i-add na lang natin to sa doon sa mga videong hindi pa nila na-send. So yan, para sa mga update doon sa Joyce Farm. Ayan, mga ka-BSK,
Siguro pa hindi pa nag-aalmusal yan. So yan, abangan natin kung ano mga susunod na sa pag-alis nila. Ayan. Ayan, nililinis na lang niya yung pinagaluan niya ng simento. Tapos na. Kaya yan, nagwawalis-walis na lang siya. Ayan mga ka-BSK, nagwalis-walis na ng konti si Jason. Doon sa tapat ng ginagawa niya. Ayan, mamaya maglilinis yung mga yan. Itatabi yung mga dapat itabi bago sila malis. So, yun na nagawa niya na yung corner doon May simento na. Yan. Ayan, nakasimentohan na niya yun sa corner doon. So, ayan, ayos na. Magang umaga. Tapos na sila. Yan, nayari na yung So, papatigasin na lang yun. Yung corner doon. Ayan, palagay ko nag-ready na sila. Nililigpit na yung mga gamit Ayan, talagang pauwi na sila. Nakuha na nila yung sweldo nila. A few moments later. Ayan mga ka-BSK. Dito tayo ngayon sa loob ng koral. Ayan yung mga siso ng gansa. Tingnan naghahabaan yung leg Ang cute nila tignan. Laki ng haba ng leeg, parang giraffe. Haba ng leeg. Kasi ang liit ng katawan. Yan yung mga sisiw po ng gansa. Ganda. Ayan naman ang ating mga bibi at peking duck. Mga pati na yung pabo. Ayan. And medyo nagkakaano na tayo. Yung mga sisiw natin naglalakihan na. So mabuti na gawa yung kulungan. So magagawa pa siguro ako ng mga niyan. Yun, mga dalawa. Ayan, dito naman tayo ngayon yung ating mga kambing naggagala sila. O wala kasi tayong tanim, so okay lang makakawala sila. Wag lang silang lilipat sa bakod. So yung kambing naman alam nila yung teritoryo nila So hindi lalabas ng bakod diyan. Hanggat kung lalabas man, paswitan mo lang yan babalik. Ayan, yung ating mga kambing. So naggagala sila. Hinihintay na lang natin mga anak yung buntis para makabawi-bawi. Yung nung nakaraan, yung isang kambing parang na-heat stroke. Bigla na lang hindi nakahinga, bumaksak, umulaps. Siguro sobrang init siguro. At o baka nasobrahan din ng kain siguro. Hindi, naghina siyang bigla parang na-stroke. Yun, walang silang maintenance, walang maglalagay. Wala tayong makita na vet dyan para bigyan ng yung ating mga kambing, vitamins o caretaker natin hindi siya bihasa. So wala siyang kasama, hindi niya gagawin. Walang maghahawak, walang So yun, talang ganyan. Tiis lang, malapit na, ilang araw na lang. So yan, tututukan natin maigi yung ating kambing. At kailangan mag-umpisa tayo maparami. So pagdating ko, yun, bibili na tayo ng mga nila, vitamin, yan, tulad yan, saka yung iron, ganun. Yung pampurga, yan, para sa kanila. Para tumaba at lumakas ang resistensya. Kailangan masaksakan ng iron yung mga yan, saka B-complex, vitamin. So yan ay ng ating pakay dyan. So kailangan makauwi na tayo para yung subaybayan natin yung mga
Nako, nabulabog yung mga kambing oh. Ayan, diniskarte ng aso, pinagtatahulan. 346 minutes later. Ayan mga kabeske, bumaba na sikat ng araw at yan, nagkakarwas na si Jolar. Yan, nililinis niya yung tricycle. Manibat nung magbuhat nung dumating siya dyan, hindi pa niya nalinis yan. So ngayon pa lang, nahatid na niya sila Jason sa bayan. Ayan, sila Jason yun, on the way na sa sa Pampanga. So nasa parting Olonga po na yata sila. Yun. Naihatid na nga. Tapos ito, bumalik na si Jolar. So yun, ngayon nagkakarwas siya. So hinugasan niya, nililinisan niya yung isang kolong-kolong na barako. Ayan. So yan, nakatim na linis. So yun, unting linis na lang siya dyan. Tapos yung nakabisado na rin ng kambing, pinapakawalan na lang niya. Wala naman kaming tanim, so okay lang na bakay-bakay o talunton sa pilapil. Yan, dyan, sampa sila sa pilapil, mahalabong yung damo, so yun, doon na sila manginain. So hindi naman lalabas yan ng bakod sa farm. So yan, may pagkakataon si Jolar na maglinis, wala na sikat ng araw, hindi na siya masyadong mabibilad sa araw. So kaya yan, sinamantala niya ngayon na nalinisan na niya. At least siya namang gumagamit niyan. So mas maganda kung malinis, di ba? So siya ang may dala. So siya ang mapupulaan din dahil kung marumi yan. Yan nga sinabi ko sa kanya, ikaw ang gumagamit niyan. So kailangan linisin mo para presentable naman pag ginamit mo kung saan ka pumupunta. Napakarumi ng ginagamit mo. Actually, brand new yung motorsiklo para magmukhang, di ba? So biniling brand new yan, hindi second hand. So yan, ayos yan, good job Jolar. Kahit na yun nga, nalinisin mo rin kahit pa paano. So ayos. Yan. So sana magkaroon ka pa rin ng time, mapaliguan mo naman yung mga aso. Lalong mapapamahal sa yan yung mga aso. So kilalang kilala ka na. So yun, kung mapaliguan mo, mas maganda para masigla yung mga aso. Lalo na ngayon, mainit, sakasaka na init. So kailangan nilang ng tubig o maligo para mapreskuhan yung mga aso. Para mas lalo silang tumaba kasi malinis nga sila. So yun lang. Sana magkaroon ka ng oras na pati aso paliguan mo. Ayan. Ayan at medyo silim-silim na. Lubog na yung araw. Medyo hapon na dyan, may padilim na rin. So kaya inaapuran na ni Jolar yung paglilinis para hindi siya abutan ng gabi. Yan. Muntik na tumuwad. Yan, mga hindi nakapantay, nakatikwas yung motor. Yan, sasampahan niya
Yan, mabuti na lang ano, medyo magaan ka lang. Okay lang yan. Mahirap kung mabigat ka. So, yun ang nakakatakot. Baka biglang tumiwarek yan, humagis ka sa baba. So, wag naman sana. Ayan, kundi, yung sugat mo, baka maano pa, madisgrasya, maapak mo pa yan. Ayan, nagkaroon siya ng sugat. Medyo pagaling na rin, siguro. Last week yata. Ewan ko, gutom na yata siya, nagmamadali. Pinakadikit dun sa may terrace. Dun, malapit yung sira yung simentohan na yan. Dun siya dumaan. Dun mismo sa dikit-dikit na yon. So yung paa niya, hindi ko maintindihan din eh. Sumabit daw dun sa simento, pero nawakwak yung paa niya, yung sa may sakong niya. Nawakwak. So, ibig sabihin, ang talim nung na simento, di ba? Kung lata sana, okay lang. Pero hindi, parang simento imposible, magagasgas. Malaking gasgasan yon. Pero hindi mahihiwa, di ba? Yun, nahiwa siguro hindi lang niya napansin, baka tumama dun sa apakan o ng motor kasi bakal yun yun, hindi lang napansin. So, pero anyway, naman, uminom siya ng antibiotics. So, medyo okay na. Ayan, naapak na nga niya So, yun. Hindi ko alam kung naligo siya sa swimming pool kahapon. Yung paglagay ng ng ganila ng tubig yun So, ayun, naligo sila. Hindi ko lang alam kung nakaligo siya. Dahil baka hindi siya maligo dahil nga may sugat yung paa. So, yun. Yan. At na hilamusan niya ng sabon yung itaas. At yan, na yan. Lalabas na yung wala ni marka-marka dyan. Yun, natapon. Natapon yung sabon niya. Buti tapos na siya. So, yan. Yung marka-marka dyan, medyo na yan. Mawawala. Kasi nasabon na niya. Nahaplusan niya ng sabon. So, ibig sabihin yung mga alikabok niya tanggal na. So, yan, ayos. Medyo okay na. Natapos na niya yung pagkakarwas. Ayan, yun, tapos na siyang ikarwas. Ayan, malinis na. Sa wakas, medyo hindi nakakayang i-drive sa labas. Ayan, malinis na. Ay nawala na yung puti-puti din sa may bubong niya. So, kaya yun. Okay na. Sakto, medyo padilim na rin. Ayan, tapos na. Yan. Linis nung wala yung yung pinaka ang tawag doon, sidecar niya. Yan, malinis na. So, yun. Tapos na rin. Ayan, nakayari siya ng isa. So, yung isa siguro baka bukas na lang kasi gagabihin na yan. Medyo madilim na doon. Gagabihin na rin siya. So, yan. At nilagay niya doon sa medyo may damo ng konti. Parang pa siya. Hindi pa totally tapos. So, maaring sasabuhin niya pa yan o something. So, yun. May dalang nga siyang tubig. Yan. At yan, sinabugan nga niya yun sa may bandang gulong. Nasa may damo siya. Tamang-tama. Hindi tatalsikan ng yung parang
tatalsikan ng ano, ng putik-putik o buha-buhangin. So yan mga ka-BSK, sa wakas nakarwas din yung ano, yung mga motor. Ay yung motor pala isa lang, baka next week dapat bukas kung makarwas niya isa. So yan, medyo ano na, malinis na. So yan, at least malinis, hindi nakakayang, di ba? Lalabas ka o punta ka ng palengke tapos nagigita tayo motor mo, di ba? Eh isipin mong ano, andyan pa yung logo natin, Sagip Kaagapay. Tapos saksakan ng dumi, hindi ano, nakakahiya. Eh pwede naman niya ipakarwas kung tinatamad siya. Pwede niya ipakarwas, magkano lang naman babayad mo. Siguro nasa ano lang yan, 50 o 80 ba, o 100 or something, ganun lang siguro yan. O yan mga ka-BSK, at hapon na rin po, ayan, end na po tayo dito. Maraming salamat po sa panonood. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, sa aking mga lahat na subscriber. Ayan, ingat po kayo dyan and God bless. Bye bye.